lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Executive Secretary Lucas Bersamin. Alam nyo mga pre, no, ito si Digong talaga. Totoo naman yung sinabi ni Attorney Claire Castro, no, na si Digong talaga ay nagpaplanta ng ebidensya, 'di ba? Kahit nga sa panahon ni Digong alam nyo naman, 'di ba? Yung nangyayari sa panahon ni Digong. Oo, yung mga kapulisan magaling magtanim. 'Di ba? Kahit yung mga minor tinataniman, pinapatay nila, tinataniman nila. 'Di ba? Ang gagaling, hindi naman sila farmers. 'Di ba? Pulis naman sila. Oo. Pero kasi yung mga pulis na yon nagamit, no. Yung iba pinangakuan ni Digong, natutulungan niya, pero iniwan, 'di ba? Ang daming mga kapulisan na nakulong, 'di ba? Nakulong, namatay. Bakit po sila namatay? 'Di ba? Dahil sa panggagamit po ni Digong. 'Yon, 'di ba? So, ang daming pamilya na sinira nitong Digong na 'to. Marami pong pamilya sa totoo lang, no. And then dito kay Attorney Claire Castro ngayon, giniba siya. Sinunog po siya ni Attorney Claire Castro. Ayon po kay Attorney Claire Castro, hindi naman po siya yung, sabi niya, ayon sa kanya, hindi naman siya yung matatawag na tagapagsalita ng Pangulo. Pero, tagapagsalita ng administrasyon or ng palasyo pala, siya yun. Di ba? Siya yun. Hindi po ng Pangulo, kundi ng palasyo. Okay? O yun po yung bibigyan natin ng reaction ngayon. Congratulations po kay Attorney Claire Castro. Naku, napakalupit nito ni Attorney. Matapang at hindi ito bias, no? Hindi po siya bias. Nasa katotohanan lang po yung kanyang mga sinasabi. No, yung kanyang mga reaction, mga banat, nasa tama lang po. Hindi po siya one-sided, sa totoo lang. Kung mapapansin nyo, yung mga banat ni Attorney Claire Castro sa mga Duterte, nararapat lang po. Kasi alam nyo, ito si Attorney Claire Castro, isa po itong matinong lawyer, kagalang-galang, na dapat, di ba? Hindi katulad ito ng mga Duterte na mga bastos. So, yun mga pre, no? Ito si Attorney Claire Castro talaga, hindi ito matatawag na katulad ni Libayan na wala talang kwenta yan si Libayan. Pero, alam nyo mga pre, si Libayan didiis yan, di ba? Si Attorney Claire Castro, ano po yan? Nasa katotohanan po yan. Si Attorney Libayan, ko ba tinawag tong attorney? Okay, pagbigyan natin. Ano po ito? Nasa pagiging bias. Okay? Hindi ko naman masasabing kasinungalingan yung sinasabi niya kasi meron din siyang mga reaction na tama din. Siyempre. 'Di ba? Kaya nga lang, ang nakikita ko sa kanya, more on pagiging bias. Okay? So, yun po yun. Pasensya na kung nasingit kita Libayan ha. Totoo lang tayo. Doon lang tayo sa katotohanan. Alam ko makasara ka. Okay? Okay lang po tayo maging one-sided pero doon tayo sa tamang landas. Hindi po, di ba? Doon sa mga fake news. O naninira. Yung mahilig magbanta. Di ba? Mahirap yun. Okay. So, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, salamat po sa mga bago nating subscriber. At eto na, no? Meron tayong Facebook page na Timbirador at Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong TikTok. Ayan, sana po insuportahan yan. Okay, so eto na, no? Pakinggan po natin yung sasabihin ni Attorney Claire dito. Earlier dismissed the former president's statement that another budol or tall tale emerging from a one-man fake news factory and vowed that the Marcos administration will not backslide into what he called as the oppressive ways of the Duterte government when he said critics were jailed upon trumped-up charges and when kill orders were publicly issued with glee and obeyed blindly. Meanwhile, Castro, a lawyer and a radio personality, took her oath along with Acting Secretary of the Presidential Communications Office, Jay Ruiz, before President Ferdinand Marcos Jr. in Malacanang Monday morning. In an interview with Malacanang reporters, Ruiz, a veteran journalist, vowed to combat fake news and provide clear, precise, informative, and educational information. Alam niyo mga pre, ako isa sa natutuwa, no? Isa po ako sa natutuwa sa nangyari ngayon kay Attorney Claire Castro. Alam niyo, siya yung nararapat talaga diyan na
tagapagsalita ng Malacanang. Of course, ito si Atty. Claire, nagde-defend din sa administration, 'di ba? Or sa Malacanang. Kasi syempre mga ano panlilin lang po yung ginagawa ng panlilin lang po yung ginagawa ng mga Duterte. Sa totoo lang po, panlilin lang po talaga. Nililin lang yung mga Pilipino, 'di ba? Inuuto yung mga Pilipino. Inililigaw yung mga Pilipino nitong mga Duterte na to. Kaya nararapat lang po talaga, no, na si Atty. Claire yung nandyan sa posisyon na yan. Kaya i-congratulate po natin yan. Mabait po ito si Atty. Claire. Hindi lang po mabait, masungit. 'Di ba? Masungit. Pag ikaw ay mali, susungitan ka niyan. Hindi lang masungit. Palaban. 'Di ba? Palaban po. Ganun po itong si Atty. Claire Castro. So may pangil itong attorney natin na bago na nandyan ngayon sa PCO, no? May pangil siya. At alam nyo, ito si Atty. Claire Castro, ito yung nakikita ko talagang susog po. Isa sa susog po diyan sa mga mapanirang tao. 'Di ba? Kasi yung iba, naramdaman ko yung nakapaligid ngayon kay PBBM. Wala biglang tumahimik 'Di ba? Biglang tumahimik. Pero itong si Atty. Claire Castro, suportahan po natin ito. Gusto ko nga maging senador ito sa pagdating ng 2028. Naku, iboboto ko 'yan, mga pre. 'Di ba? Iboboto ko 'yan. Oo. Si Sir Nicolas Torre, kung tatakbong senador 'yan, ay naku po. Isa 'yan sa mga paborito ko na karapat dapat iboto. So, ito pa po mga pre, yan. Nag-resume po ulit tayo. Ito, pakinggan po natin yung sinabi ni Atty. Claire dito. We're now opening floors for questions from our Malacanang media friends. Okay. First question, Madison. Dito po may mga katanungan na kay Atty. Claire. Okay. Ma'am, so just a clarification. So ibig sabihin, hands-off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi ba to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaari naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024. Oy, unang-una, binabati ko si Atty. Claire na congratulations dahil nagustuhan ka talaga ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, namin, ng mga dilawan, ganon, nagustuhan ka talaga, Atty. Claire, no? Pero, sa kabilang banda, congratulations din, Atty. Claire, dahil ang dami mong basher na DDS ngayon. Alam niyo mga pre, bilib ako dito kay Atty. Claire kasi meron tong paninindigan para sa may pagmamahal para sa bayan. May pagmamahal para sa mga Pilipino. Okay? Iniisip niya yung makakabuti sa mga Pilipino. 'Di ba? Galit po ito si Atty. Claire sa mga patay-patay, mga ganun. Kasi yung mga patay-patay na yan, makakatulong ba yan sa ating bansa? 'Di ba? Hindi po yan solusyon yung mga patay-patay na yan. Na para sabihin matapang ka, patay-patay na ganito, hindi. 'Di ba? Hindi yan yung solusyon. Ang katapangan hindi dinadaan sa patay-patay. Okay? Ang katapangan dapat marunong kang ipaglaban yung bansa mo, your country, our country, 'di ba? Dapat kaya mong ipaglaban 'yan. Yun yung totoong katapangan. Pero yung magpapaliping ka sa mga inchik, hindi totoong katapangan yan. Matapang ka lang sa mga kapwa mong Pilipino. 'Di ba? Matapang ka lang sa kapwa mong Pilipino, pero sa inchik, bahag yung titi mo. Sorry. Ganon si Digong, ganon si Baste, ganon si Sara. Pasensya na, wala ka naman palang ganon. 'Di ba? Wala ka pang ganon, pero takot kayo sa mga inchik. At ito yung pinakapangit. Kayo, gustong-gusto niyo yung mga inchik. Gusto nyo, ipasok nyo sa mga puso at isipan namin na gustuhin namin yung mga inchik. Ayoko magmura, sorry. Ayoko magmura ngayon, ha?
Oh. Tang inumin nyo. Diba? Tang inumin nyo. Minom kayo ng tang. Oh. Tang inumin nyo. Ha? Ayaw namin sa mga incheck na mapang-api. Okay lang pag incheck na papasok dito ng legal dito sa ating bansa, magninegosyo ng legal, walang problema yan. Kasi, karapatan nila yun eh. Pumasok naman sila ng legal, di ba? Pero pag illegal na, hindi na pwede yun. Magkakalitsi-litsi na yung usapan dyan, di ba? Or yung bansa, yung bawat isa. Oh. Proud kayo sa mga incheck na mga illegal, ay suluhin nyo. Pukpukin kita. Alam mo, digong, ipukpuk ko to sa utak mo eh. Para tumino yung utak mo eh. Gigil ka, gagawin mo pang probinsya ng China itong Pilipinas. Lumayas ka ng China. At humanda ka, digong. Nako, yung ICC, may proseso lang yan, pero waiting lang tayo sa proseso. Ha? At ito si Sara Duterte, mukhang kinakarma na. Kaya ikaw, Sara, sinasabi ko sa'yo, good luck. Good luck sa'yo. Ha? Kasi ang kapal na mukha mo. Ang kapal-kapal na mukha mo, kayo yung gumawa ng batas dyan sa Davao. Ha? Gumawa kayo ng batas dyan sa Davao na yung overspeeding, huhulihin nyo. Yung mga walang helmet, huhulihin nyo. Tapos biglang binalita sa GMA na si Digong sinita dahil walang helmet, nag-drive ng motor. Oh. Tapos si Sara Duterte nag-drive overspeeding. Hinuli. Oh, anong tawag doon? Vice Mayor ka nun, Sara Duterte. Pero hinuli ka. O, diba? Ang kakapal na mukha nyo. So, tuloy tayo dito kay Atty. Claire Castro. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam yun? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay, now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng itong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanyang mga statements. Hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He is a lawyer, pero ang mga Duterte, ano yan? Founder ng fake news yan. Lahat ng ka-fake news ang gagawin nila ngayon. Kasi tagilid na sila. Ito na ang huling alas nila. Okay? Ito na yung huling alas nila. Or sa 2028 meron pa silang yun na yung pinakahuling alas nila. Ngayon at 2028 yun na yun. Pag hindi sila nag-success ngayong eleksyon na to hanggang sa 2028, goodbye Duterte na talaga. At ang pamilyang Duterte magkakalitsi-litsi talaga yung buhay niyan. Hindi sa patay-patay ha. Dahil may batas po tayo. Okay? Maraming nilabag yung mga Duterte na batas. Labag sa batas. Marami. 'Di ba? So, saan sila pupulutin pag hindi sila pumasok sa 2028? Marami ng kalaban yung Duterte. Ngayon, madadagdagan pa yan ng madadagdagan. 'Di ba? Ngayon pa nga lang, kay Atty. Claire Castro wala na. Durug na ang mga kupal na to. May 2028 pa. May impeachment pa laban kay Sara Duterte. Pag ito si Sara Duterte na impeach, hindi na yan pwedeng tumakbo ng pagka-mayor, kagawad, o kahit anong sangay ng gobyerno, bawal na yan. 'Di ba? Parang si Erap Estrada noon. 'Di ba? Pero ang nakakahiya dito, si Sara Duterte, kauna-unahang na-impeach sa Kamara. Davao pa talaga ako, Bisaya ako. Dapat maging proud ako sa mga naging mayor sa Davao, naging vice mayor sa Davao, tapos naging vice president, tapos naging president pa. Dapat maging proud ako sa kanila eh. Pero paano ako magiging proud kung bastos itong mga kapwa ko na taga Davao?
nakatulad nitong ano na to, nitong mga Duterte na to. Tama? Nakakahiya, di ba? Hindi ko pupuriin yan. Kahit pareho kami ng lugar, isinusuka ko yan at kinakahiya ko. Ganun po yun. Di ba? Kayo nga bigyan ko kayo ng idea. Isang barangay kayo. Nagnakaw yung isa diyan sa barangay nyo. Proud ba kayo dun? Natural, hindi. Kaya yung ibang mindset ng mga kapwa ko, mga Dabawin nyo, hindi man po lahat kapwa ko mindset ng kapwa ko Bisaya, ang mindset nila, taga Davao yan, suportahan natin. So kahit pala magnanakaw, kahit manyakis, dahil taga Davao kayo, susuportahan nyo, ganon. Ganon. Bobo lang po yung may ganong mindset. Bobo. Okay? Yun yung problema dun. No? So anyway, tuloy tayo. He became a pigfiska. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely gold reserves binenta daw. Ganito yon. Yun yung issue nila, na binenta daw ni PBBM yung gold reserves. Tapos, hanggang bunganga lang. Asan talaga yung ebidensya? So, pag sinabi ba ni Digong na eto, nagbenta si PBBM ng gold, maniniwala na agad kayo? Sa sinabi ni Digong, kahit wala siyang pinapakitang ebidensya? Okay, a-agree ako sa inyo, walang problema. Pero papayag ba kayo na pag tumae si Digong, kainin rin? Yung tae ni Digong, nagaling sa puwit ni Digong, na pagka-itim-itim na puwit niyan, ay sorry, maputi pala. Mali pala ako. Sorry. Maputi pala. I-reverse nyo na lang yung sinabi ko, ha? Payag ba kayo na kainin nyo yan? Yung sinabi ni Digong. Tapos sabihin ni Digong sa inyo, hindi, tinapa yan. Tapos kakainin na rin, sarap na sarap kayo. Hindi nyo inalam kung tae ba talaga o tinapa yan. Nagagets nyo? Alam ko pag didiis, hindi nyo magets, mga bobo kayo eh. Diba? Pag sinabi pala ni Digong nagbenta si PBBM ng gold, administrasyon ng gold, kasi ebidensya nyo? Meron ba? Wala. Diba? Kasi ang DDS more on fake news yan, more on paninira. Sino ba yung tinaguri ang sino ba yung kinilalang king of fake news? Di ba si Digong? Di ba ang grupo niya? Di ba sila dyan ng mga DDS? Hari ng fake news yung mga yan. Di ba? Hari ng pagbabanta, hari ng fake news, hari ng kayabangan. Hinamon siya ni Carbonel ng Duelo, pinuntahan sa Davao. Hindi man pumalag si Digong. Di ba? Hindi man pumalag si Digong. Takot po si Digong, sa totoo lang. Kaya alam nyo mga pre, no, itong mga Duterte na to, wag po natin suportahan to. Suportahan natin para sa Ininduro kasi diretso po sila doon. Ito, for the last time, pakinggan po natin ito, no. Ito, no, solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakialam ang Pangulo? Johnny, People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require, at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news or, mas formal na word, disinformation. Thank you. Next question, please. Do you still have questions for Alam nyo, pag ikaw ay alanganin sa sagot mo at hindi ka sure, magkakabulol-bulol ka dyan. Di ba? Pero kung alam mo yung katotohanan,
dire-diretso po yung sagot mo. Diba? Ganun po yan. Hindi katulad kay Digong pag sasagot, maglo-loading pa yung utak, lutang si Digong. Diba? Kasi nga, ang hirap kaya, yung gagawa ka ng kwento mo, yung ginagawa mong kwento, magiging lutang ka talaga dyan. Kasi minsan makakalimutan mo yun. Kasi gawa-gawa mo lang eh. O, diba? Ganun po si Digong sumagot. Anyway, yun lang yung ating video mga pre. Hindi natin pahabain. Siguro bukas gawa natin ng part 2 ito. Oo, pero yun lang. Salamat sa suporta sa ating YouTube channel. Syempre no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. At meron pa tayong isang Facebook page, Team Virador. Sana po yung suportahan mga pre. So yan maraming salamat po. So hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay open po kayo mag-subscribe dyan. Oo, libre po yan mag-subscribe. Okay? So kita-kits po tayo bukas sa susunod na video. Ingat po.